Ilang araw na din ang nakalipas simula nung pagkalibing ni tita, kaya itong mga video na to ay alaala na lang. Ito na din pala yung mga huling video na makakasama at makikita natin si tita dito sa vlog ko. Hanggang ngayon ang hirap pa rin paniwalaan na sa isang iglap ay mawawalan na naman kami ng pangalawang nanay. Lalo na at napakabata pa ni tita at meron din akong kapatid na musmus pa lang na kinakailangan pa ng kalinga ng isang ina. Ang hirap paniwalaan kasi parang naulit lang yung unang pangyayari na yun. Nung nawala yung tunay kong nanay ay napakamusmus pa namin noon at wala pang muang sa buhay. Nakakalungkot isipin na sa kabila ng lahat ng pagsusumikap ko sa vlog na ang dahilan ay para hindi na maiparana sa kanila yung hirap, ngayon ay parang nag-iba yung ihip ng hangin at mas naging mahirap pa yung sitwasyon. Nakakatuwa lang din isipin na ang daming taong humahanga sa amin simula nung nakilala kami sa vlog. Simula nung kumita yung mga videos ko dito sa AnTV, napakaraming tao din ang umasa at ang daming taong humingi ng tulong. Nang ibig sabihin nun, ang tingin nila sa akin ay mapera na. Isa rin yun sa mga dahilan kung bakit nagkaroon kami ng problema ni Papa na siyang naging dahilan kung bakit mapapansin nyo sa mga vlog ko na ako na lang ang naging laman. Hindi ko na rin kailangang isa-isahin pa yun. Ang importante, may mga tao pa rin nakakaintindi sa sitwasyon ng buhay namin. Kung ano man po yung nakikita nyo ngayon sa video na to, isa po ito sa mga dahilan kung bakit hindi ko na pagbibigyan lahat ng humihingi ng tulong dito sa AnTV. Dahil sa kabila ng lahat at sa likod ng mga huli kong video na ako lang laman ay ito nga yung katotohanan na merong pinagdadaanan sila Papa at si tita. At bilang anak na nakakakita sa araw-araw na sitwasyon ng buhay nila, sa tuwing kikita ako ng pera dito sa pagbablog, kahit gipit at kulang na kulang, hindi pa rin mawawala yung kailangan kong maglaan para may magamit kami sa mga ganitong sitwasyon. Katulad nito, ito na pala yung umpisa na kakailanganin namin ng malaking pera. Ito na yung araw na magulo sa isip, aligaga at hindi alam yung gagawin. Dahil ito na pala yung araw na hindi nakakayanin ni tita yung sakit na nararamdaman niya. Gusto kong masaksihan natin lahat kung gaano kahirap yung pinagdaanan ni tita, kaya naisip kong kuhanan ng video ito. At nung mga oras na to ay gumagayak na ako dahil isusugod nga namin siya sa ospital. Bali iniwan ko nga lang sa kanila itong video habang gumagayak ako, at habang ine-edit ko nga ito ngayon, nasaksihan ko nga sa video na to na itong dalawang kapatid ay sila nga yung nagpapakalma kay tita. Halos hindi na rin alam ni Papa yung gagawin niya ng mga oras na yan, pinapakalma niya na lang din si tita. At nung una nga ay ayaw pa nilang magpadala sa ospital. Halos hindi na rin makapagsalita si tita ng mga oras na yan, kaya sumesenyas na nga lang din siya na wala kaming pera kaya wag na magpadala sa ospital. Pero pinilit pa rin namin ni Papa na idala sa ospital at sinabi ko na ako nang bahala. Kung sakali man na mga kailangan kami ng malaking halaga ay God will provide. Si tita yung wala kang maririnig sa kanya na sasabihin niyang nahihirapan siya, na ang sakit-sakit ng nararamdaman niya. Pero sa video na to makikita nating nahihirapan na talaga siya at pilit na nilalabanan yung sakit na nararamdaman niya. Ito na yung nasa ospital kami at halos hindi pa kami makapagdesisyon ni Papa kung papalagyan ba namin si tita ng tubo dahil 50-50 na siya. Halos hindi rin kami makapagdesisyon ni Papa ng mga oras na ito dahil ang sabi ng doktor kinakailangan daw idala si tita sa PJG sa Kabanatuan. Pero dahil 50-50 na nga si tita, kaya hindi na rin pumayag si Papa na idala sa Kabanatuan si tita. Dahil bukod sa wala nga kaming pera, ang gusto rin mangyari ni Papa kung sakali man na may mangyari nga kay tita ay gusto niya na nga lang makasama ito hanggang sa huling hininga niya. Ito na nga yung pinakamasakit na halos nire-revive na lang si tita dito at saka gustuhang makita ni Papa na ganun yung kalagayan ni tita. Hindi nga pwede dahil baka may mangyari sa kanyang hindi rin maganda. Kaya inilayo ko muna siya mula kay tita at ito nga yung nangyari. Iniyoko niya na nga lang dito at iniyak niya na nga lang dahil nahirapan na nga siyang makita ganun kalagayan ni tita. Halos hindi mo rin kakayanin kung ikaw ay nasa ganitong sitwasyon na makita mong nahihirapan at nasasaktan yung mga magulang mo. Isa pa nga ito sa nagpahirap dahil halos minuto pa nga lang din si tita dito sa ospital ay sunod-sunod na nga yung mga nire-reseta sa kanya. Ulit-ulit, pabalik-balik akong bumibili yung kakareseta lang tapos maya-maya ay may reseta ulit at kailangan mong bilhin sa labas. At ang nakakalungkot pa ron, halos lahat ng ire-reseta sa pasyente ay wala nga sa pharmacy ng hospital na to. Bali natubuhan na nga din si tita ng mga oras na yan at ayan nakabantay nga si Papa sa kanya dahil pilit ngang inaalis ni tita yung nakalagay na tubo sa bibig niya. Noong mga oras nga na ito ay tuluyan na nga namin pina-admit si tita sa hospital na to dahil nakita nga namin na okay nga yung pakiramdam niya nung natubuhan nga siya. Hindi na rin kami nagdalawang isip na ilipat nga sa Kabanatuan. Pagka-admit nga kay tita, nagreseta nga ulit sila, bali pang-apat na nga ito agad. Bali dito ko nga sa pharmacy ng hospital na to unang sinubukan na kuhanin yung mga nireseta sa kanya, kaso nga lang halos lahat ay wala nga dito yung nireseta sa kanya. Kahit ako napapatanong din katulad nung taong naabutan ko dito sa pharmacy na halos makipag-away
buhay nga dahil halos lahat daw ng nire-reseta sa kanila ay wala nga raw dito. At madalas nga kung ano pa yung mahal ay yun pa nga yung palaging wala. Mabuti na lang din talaga kahit papano ay may naipon nga ako at katulad nga ng sabi ko na God will provide. May mga nagpaabot nga din ng tulong ng mga araw na to na nasa ospital kami ni tita. Yun nga yung nagamit namin kaya nairaos namin yung mga nire-reseta kay tita. Bali nireseta nga din itong gatas na to kay tita. Nagulat nga ako sa presyo nito at napasabi nga ako na kung matatagalan pa nga na makalabas si tita dito sa ospital ay dito pa lang mapapagastos na nga kami. Pagtapos nga ng ilang oras na paghihintay namin ni Papa sa emergency room bago i-admit si tita, inabutan na nga din kami ng tanghalian. Kaya itong dalawa kong kapatid na naghihintay sa labas ng ospital ay inaya ko nga muna para kumain at si Papa nga muna ang bantay kay tita. Syempre bago ang lahat ipagpapasalamat natin to kay Lord at lahat ng nangyayari ngayon ay ipagpapasalamat pa rin dapat natin dahil sa kabila ng lahat hanggat nabubuhay tayo meron pa ring pag-asa. Alam nyo ang hirap-hirap intindihin o tanggapin yung mga nangyayari nung araw na to, lalo na kapag nakikita ko nga tong si Ismael at kapag naiisip ko na matanda na rin si Papa. At dahil ganito rin kami kabata noon ng bunso kong kapatid na si Daniel at si Eric nung nawalan nga kami ng tunay na nanay, sumasagi lahat sa isip ko yung mga pasanin na pagdadaanan pa ni Ismael katulad ng pinagdaanan namin noon nung nawalan kami ng nanay. At syempre sabi ko nga hanggat may Kuya Daniel at may ate Ann na wala pang sariling pamilya ay kami na muna ang aalalay kay Ismael. At kahit magkaroon man ng sariling pamilya ay handa pa ring punuan ng pagiging isang magulang para kay Ismael. Kaya sobra po ako nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta sa akin dito sa vlogging. Lalo na ngayon at magkakaroon ako ng parang sariling anak. Sa din itong vlogging na makakatulong lalo na sa pag-aaral ni Ismael at sa mga pangangailangan namin sa pang-araw-araw. Alam nyo habang kumakain kami dito, kinukwento ko nga dito sa dalawa kong kapatid na si Aldwin at Ismael. Pinapaalala ko nga yung dati na madalas kong sinasabi sa kanilang dalawa nung malakas pa si tita na hindi palaging may nanay, hindi palaging may tatay sa tabi nila, at hindi palaging may ate at kuya na gumagawa ng mga gawaing bahay. Kaya kinakailangan matutunan nila yung mga gawaing bahay habang bata pa sila at may mga magulang pa. Para pag dumating sa punto na wala ng nanay, tatay, ate at kuya sa tabi nila ay alam na nila yung gagawin nila. Hindi rin talaga namin in-expect yung mangyayari kay tita sa kabila ng lahat ng ito. Kaya nung mga oras nga na ito ay pinapaalala ko sa dalawa kong kapatid na to na kapag nakalabas nga si tita sa ospital ay sila na nga ang gagawa ng mga gawaing bahay. Sila na ang magwawalis, maghuhugas ng plato at maglalaba ng mga damit nila. Kabalik ko nga sa loob ng ospital, may reseta nga ulit kay tita at eto kinakailangan kong ang bilihin agad. Ito naman yung mga oras na nai-admit na nga si tita kaya kinakailangan mag-fill up nga ako dahil ako nga yung maiiwan para magbantay kay tita sa loob ng ilang araw. Ito naman yung ililipat na namin siya sa room niya kaya ako na nga yung kasama niya dito. Hindi talaga pwede ng dalawa ang bantay dito pero dahil malala nga yung sitwasyon ni tita pumayag nga yung mga nurse na dalawa nga kaming magbantay. Bali ang makakasama ko nga ay yung pamangkin ko at nung mga oras nga na yan ay si Papa na iwan na nga rin sa labas dahil hindi nga siya pwede dito sa loob. Isa rin yun sa pinakamahirap para kay Papa na gustuhin niya mang samahan at pagsilbihan si tita sa mga huling sandali na to ay hindi niya nga magawa dahil hindi nga pwede. Wala na rin talaga kaming magagawang paraan para maibalik yung dating lakas ni tita kung hindi prayer na nga lang din yung sasagot. Kaya wala kaming ibang ginawa, umpisa pa lang ng araw na nasa ospital si tita ay prayer na nga lang din ang ginawa namin.